Ayan, shout out sa ating lahat dyan. At andito tayo muli sa ating pagre-reaction upload video. At wala tayong ibang re-reactionan kundi ang ating Beyonce. At ayan, i-congratulate lang naman natin ang batang ito dahil mayroon na siya, monetize na siya. At abangan natin mamaya ay magla-live siya. Sigurado magkandarapa na naman ang mga kritiko ni Beyonce. Di ba guys? Pero bago ang lahat, tayo ay mag-shoutout muna sa ating mga kasamahan. Na andyan si Ate Lydia Nabida, si Sis Jacqueline Ducusin, Ermagalo Mix Vlog, Kaberks TV, Hasa 26 TV, Cell TV PH, Ate Glo, at ang inyong likod, Hayats Mix Vlog. At ayan, 4 lang kami muna ngayon ang bumabanat dahil si kapatid Kaberks andyan sa Pilipinas nagbabakasyon. Kaya ayan, shout out sa inyong lahat dyan, mga team guwapa. Shout out sa lahat ng mga sponsors na at shout out sa mga sponsor na individual sila nag-sponsor kay Beyonce at doon din sa mga may mga grupo. Maraming salamat sa inyo at shout out sa inyong lahat. At doon sa dalawang vlogger, charity vlogger na si Doc Love at si Ridsin. Suportahan natin guys ang mga yan. Kaya kasi sila yung humawak dito sa maliit na community na ang mukha ay si Beyonce. Ayan. Kaya dito tayo sa ating pagkukongratulate sa batang ito. Napakaswerte, ilang live lang, 6 na live, pero ito na siya monetize na. Lahat ng mga YouTuber, ito yung hinihintay na magiging mamonetize na at ito ngayon siya monetize na. Kaya welcome dito sa buhay na isang YouTuber bien. Kaya kumbati lang. Kumbati lang. At yung last mong live ay maganda at maraming natutuwa. Bakit? Ang ganda ng mga real talk mo. Ganda ng mga birada mo. Pang-asar. At real talk mo ay talaga ba naman may mga laman. Ayan. Ganun lang, bien. Ganun lang. Nahawa ka na ata sa mga nagre-reaction sa'yo. O, diba? Pero yun dapat talaga ang gawin. Sagutin na may real talk, may laman, at yung pang-asar mo na mayroon ding patama, matalino ka bin. Marunong ka na kahit dyan nga baguhan ka, pero marunong ka magdala sa mga basher mo. Kaya saludo ako sa'yo. Ayan, kaya congratulations sa'yo uli. At dito natin makikita mamaya sa live mo yung mga sponsor na andyan hanggang ngayon hindi ka iniiwan. Di ba? Kahit sa laban mo na to na napaka bigat, pero hindi kanila iniwan. Bagkus naaawa pa sila sa naging experience mo. Ibang tao yon, wala. Bumigay. At alam mo na yon. Pero ikaw, andyan ka, lumalaban ka para sa pamilya mo. At tama yung sagot mo. At ito bien, walang ibang karamay kundi ang pamilya. Totoo yan. Totoo yan. Ang pamilya, yan ang kaibigan mo, yan ang BFF mo, yan ang best friend mo.
lahat ng mga problema na mayroon ka, sila yung magiging sumbungan mo. Kaya tama lang na ang ipinaglaban mo, pamilya mo. Kaya saludo ako sa panindigan mo. Ikaw yung bata sa murang edad, may panindigan ka. Kaya doon sa sinasabi, aanhin mo naman yung pera kung yung pagkatao mo ay niyuyurakan, sinisira. Di ba? Kung mayroong dapat ipaglaban, ipaglaban. Lalong-lalo na kung alam mo na nasa tama ka. Yun ang pinaka-importante. Nakipaglaban ka dahil ito yung tama. At walang nag-ano sa'yo. Ikaw na mismo ang nagde-decide. Kaya maraming humahanga sa katapangan mo. At sinasabi nila na palaban ka na raw. Baka nakalimutan nila, Bien? Sa lahat ng angel ng kalingap, ikaw lang naman ang sumagot doon sa basher ni Rab. Natandaan mo yun, Bien? So doon pa nga lang, sabi ko sa sarili ko, at isa ako doon sa nag-reaction doon sa komento mo para sa basher. Bakit mo sinagot yun? Dahil ikaw yung nakakakilala kay Rab. Yung nambash sa kanya ay gawa-gawa lang. Kaya doon pa lang nakitaan na kita na palaban ka kahit sa murang edad mo. Ngayon lang nila napansin na ikaw ay palaban. Nakalimutan nila yung una mong pagsagot sa basher ni Rab nung panahon na yon. Nakalimutan nila yon. Ngayon lang nila nakikita na talagang palaban ka dahil pamilya mo na ang nilalait. Kaya dyan mo makikita ang tao. Kumakampi ka nga sa hindi at wala kang dugo. Dito pa kaya sa pamilya mo, hindi ka sasagot? Hindi ka makipaglaban na alam mo naman yung katotohanan? Diba? Tama lang naman yung ginagawa mo. Pero criticize ka nila. Hindi nila gusto. Kasi ang gusto nila, baw ka na lang kahit mayroon kang dapat ipaglaban. Ganon ang mga basher. Dahil sarado yung mga utak nila. Kung ano yung una nilang naririnig, yun ang paniniwalaan nila. Diba? Ganon sila katungaw. O diba? Galit dyan si Egypta sa tawag ko sa mga basher na mga tungaw. Sabi nga ni Egypta, may tawag daw ako sa mga basher. Si Beyonce nga, tinatawag mong lamok eh. Dahil sabi mo, ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw. Pero yung ipinag-ngaw-ngaw ni Beyonce, ipinaglaban lang naman niya ang pamilya niya. Ikaw, kung may anak ka, Egypta, na ganun, maging proud ka. Kaya huwag kang umitim dyan kung mayroon akong tawag sa mga basher. Dahil tinatawag mo din si Beyonce na lamok. O diba? Pero mamaya kita sasagutin yan pagkatapos ng live ni Beyonce. Kaya bien, bago tayo mag-end dito sa pag-reaction ko sa iyo, sa pag-congratulate ko sa iyo na naging monetize ka na, ulit, congratulations and God bless sa iyo. Bye-bye!